Panibagong araw, panibagong blessings. Napakarami na nga mga batang nag-aabang sa atin. Halos silang lahat nga kanina ay nakita namin doon sa court at naglalaro. Nagpapasalamat nga kami sa pamilyang tumanggap sa atin dito para makapag-set up at makapag-film showing. Very humble nga talaga sila nanay. Naglinis pa nga sila ng buong paligid para lang maging komportable tayo. Pati na rin syempre yung mga manonood. Isang community na nga sila dito at mga magkakapamilya lang din. Kaya tamang-tama talaga tong lugar na to para sa isang film viewing. Hindi na kami nagsayang ng oras at nag-set up na din kami agad dahil medyo makulimlim yung panahon. Masaya at bibong-bibo nga daw sila dito lalo na kapag may okasyon. Na-share nga din ni Mister na hindi talaga siya nahirapan magpaalam kila nanay at tatay. Maya-maya nga lang din ay magsisimula na tayo kaya nag-arrange na ng upuan si Bunso. Susunod na palabas na ating masasaksihan ay mula sa banal na kasulatan at pinamagatang Mabuting Balita at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-aakay sa matuwid na pamumuhay. Nya wala di ay. Diba? So kana lamang simple nga pagpamakak pero ang tawag ana pagpamakak. Ug ang gamay pagpamakak, dakong pagpamakak, ang tawag ana sala gihapon. Nasabtan ninyo? Nasabtan nato ug bisan kanatong tanan nga nakadungog sila makabalayan, ang tanang dili maayo, ang tanang dautan, ang tawag ana sala. Atubangan sa Ginoo, ang tanan makadaot sa atong lawas, kini sala atubangan usab sa Ginoo. So simple lamang, si Jesus namatay dito sa krus kay tungod makadaot ang sala sa atong kinabuhi. Hilabi na madaot ta niini kay tungod kining sala magdala kanato dito sa impyerno. Ingon ang Roma 6:23, ang bayad sa sala kamatayon. Kitang tanan mga matay dinhi sa kalibutan. Mga bata dili mo mahadlok sa kamatayon. Dapat ninyo masabtan nga naagyoy kamatayon kanatong tanan. Kita pud mga nanay tatay, dapat yun nato ipasabot sa ilaha nga dili gud pasabot nga moingon ta nga nilakaw naman to si lolo nya dili lang mo balik. Ato gid ipasabot sa ilaha bisan nga simple nga butang pero kini dapat nila masabtan kay tungod bisan gagmay pa sila mahitabo gid ni kanatong tanan. Kung kini kabubuton sa Ginoo. Hilabi na kitang tanan maapektuhan ta sa sala ngano man. Ang sala mugdala kanato dito sa impyerno. Unsa man ning impyerno? Ang impyerno mao ni ang lugar nga kung asa silutan sa Ginoo ang tanan nga naay sala. So simple lamang, ingon ang Biblia ang tanan makasasala, ikaw ga ko naay sala. Subot pasabot ikaw ga ko moadto sa impyerno kay tungod kitang tanan man makasasala. Ako, ikaw, ang tanang tao dinhi sa kalibutan moadto sa impyerno kay tungod ang tanang tao sa kalibutan adunay sala. So in short, kitang tanan moadto sa impyerno. Ang impyerno dito ang kalayo walay pagkapalo. Nga padulong ta sa impyerno kaya naman ang Ginoo wala man sa impyerno naa sa dito sa langit. Ug ang langit dili makasulod dito ang sala. But pasabot dili punta kasulod dito sa langit kay tungod naatay sala. Mao na nga si Jesucristo usa ka Dios mianhi dinhi sa kalibutan giluwas ta niya, gibayran niya ang atong sala aron dili na ta moadto sa impyerno. Dili na ta masilutan o magbayad dito sa impyerno. O kanang gibuhat ni Jesucristo libre na walay bayad. So, si Jesus lang ang magdala kanato padulong sa langit. O kung saon man nato ang makaadto ta sa langit, pinaagi man kang Jesus. Juan 3:16 nagasulti, tungod sa dakong pagigugma sa Dios sa tibuok kalibutan, iyang gihatag iyang buktong anak. O kung kinsa man ang musalig niya, dili malaglag, kung dili makabatong Hinuon o kinabuhing walay katapusan. So kung gusto nato og langit, atong tuuhan og dawaton si Jesus. Karon, nabay relihiyon diha? Wala. Nabay simbahan din ha? Wala. Bisan na nga mong simbahan, dili makaluwas ninyo. Bisan ako, dili ko makadala sa inyo sa langit. Kung dili, kami instrumento lamang nga masabtan ninyo nga ang kaluwasan, libre walay bayad. Praise the Lord dahil silang lahat ay nagpakumbaba, nanampalataya at tumanggap sa Panginoon. Hindi ko man na-videohan ang part sa prayer pero alam kong lahat nakita yon ng Panginoon. Magaan nga talaga yung loob namin dito sa kanila dahil napakainit ng pagtanggap nila sa atin mula kanina pa. Habang ako nga ang naka-assign sa pagliligpit, hinayaan ko muna si Mister na makipag-usap sa mga tao. Madali lang naman din itong ligpitin dahil magagaan lang din ito halos. Si Mister naman kasi yung nagbubuhat ng mga gamit. Kaya abangan nyo na lang ulit sa susunod na upload mga kamisyon. God bless!